kasama niya si Trillanes, DOJ, tsaka NBI. To siguro explain their side on the recent Ako, I sa would, Senate. How would you interpret this development? I would react with caution, no, kasi I'm not so sure how they do their process sa Senate. Pero ang pagkakaalam ko, katulad sa amin sa Kongreso, the one who creates the subcommittee is the mother committee, in the plenary. The plenary organizes the mother committees, and then the mother committee, kumbaga, ito in this case, the Blue Ribbon, is supposed to be the one to create the subcommittee. It's unheard of sa House na gagawa ng subcommittee for that purpose. And in any case, all of these actions have to be approved on the floor sa plenary, which I'd like to presume hindi naman sila nag-session mula ng Webes, di ba? So I would want to withhold my reaction on whether it is in accordance with the rules or not. No, kailangan gusto kong antayin until Monday kung how the plenary of the Senate will deal with that. Pero sasagutin ko na rin yung tanong mo. Pareho ako ng katanungan ng marami, no, na bakit kaya pinipilit nila na gawin to sa panahong ito ngayon, di ba? Alam naman natin kung ano at saan nakatuon ang atensyon ng taong bayan. At ngayon, kailangan nilang buksan ulit kung saan ayaw naman nilang pirmahan yung partial report na tinapos ni Senator Lacson. Why the sudden shift? Why the sudden urgency? Hindi siguro natin makakailan na maisip ng ibang tao. Kami siguro sa Kamara at maraming kaming mga kasamahan ang nagtatanong bakit pinipilit ngayon. Total, nandyan na rin naman ang proseso sa Ombudsman, which is a proper forum. And I think everybody will agree that that is a proper forum, no? The Ombudsman at the moment, because cases have started to be filed. Hindi mo maiwasang isipin ba na ginagawa ba nila ito para sa umaga, babalikan nila lahat yung mga miyembro ng Kamara, yung mga nasa executive agencies para sa hapon sa impeachment. Medyo nawawala kami, nakakalampag kami sa impeachment court. Wag naman sanang ganun, di ba? Ginagawa ba to para to undermine the impeachment process? Kung hindi mo naman mapipigilan yung impeachment trial from proceeding, baka iniisip nila, pwedeng, sige nga, guluhin na lang natin, di ba? So, I think that is those are valid questions that needs to be answered. I'm not saying that we should escape accountability, but we allow the proper forum to take over the process of exacting accountability. Kasi kung sa Senado rin lang naman, may senador din kasi na kasama sa mga inaakusahan. Kaparehong, kung kami, hindi rin naman siguro matutuwa ang taong bayan na kami rin ang mag-iimbestiga sa mga kasamahan namin sa House. And precisely the reason bakit the House decided to defer the role of the investigation sa Ombudsman. I think the process of searching for accountability, of exacting accountability, should proceed, should continue. Pero ang tanong ko, dapat it should be on the basis of evidence, it should be on the basis of the rule of law, and it should not be used as a mechanism to deflect attention from the ongoing impeachment trial. Because in the end, accountability din yun eh. You cannot undermine that, di ba? So yun lang yung punto ko regarding dun sa pag-create ng subcommittee. Parang this appears to me na parang underhanded effort to turn the tables on the minority, di ba? Hindi And lang seize ako. the political initiative. Siguro may ganun silang dynamics sa Senate, no? Sila siguro ang makakasagot nun yung current majority at current minority. Pero kami kasi alam naman hudang lahat na may mga akusasyon sa mga miyembro ng Kamara. At sa hapon, kung sakaling mangyari man to, tuloy-tuloy, gagampanan ng mga miyembro ng Kamara ang role bilang prosecutors, di ba? So there will always be that institutional tension that we would want to avoid at the moment, given the gravity of the impeachment trial. I don't think, no, as I've always said, lahat tayo gusto ng accountability, pero hindi mangyayari ang accountability kung uunahin natin yung politika. Hindi mangyayari ang accountability kung gagamitin natin ito to the political advantage of one group over the other. Kasi sa totoo lang, ang mas malaking tanong, pag nagsimula ng Blue Ribbon Subcommittee investigation sa Senate, sa Blue Ribbon Subcommittee, no? Ang malaking katanungan doon, sino magbibenepisyo eh? Kaninong naratibo ang mangingibabaw, di ba? So, the people we have to be very clear. And in the end, no, the shortcuts will not serve our ultimate purpose of exacting accountability, whether in the case of the flood control problem or scandal, or in the case of the impeachment. Kong, good morning po. Ang problema doon sa konsepto ng accountability, plakado siya doon sa kinakailangang makonvict yung pangalawang Pangulo.
With the current dynamics sa Senado, ibig bang sabihin nito kung may problema yung mekanismo kung sakasakaling hindi magtagumpay? Ayaw kong pangunahan kung anong mangyayari no sa proseso ng impeachment kasi katulad niya ng sinabi ko dati sa ibang interview, nung nagsisimula din kami sa House, hindi naman ganun kasigasig din ang suporta ng napakaraming congressman katulad ng numerong eventually nag-endorse. Yes, marami ang sumusuporta sa impeachment, pero marami din yung mga medyo nagdadalawang isip. Una, dahil hindi naman sila kasama nung exercise natin nung 19th Congress. 1/3 of Congress, hindi naman mga congressmen. Doong in-impeach namin siya nung nakaraang taon. Pangalawa, syempre, hindi naman natin makakaila kasi nagbabasa din naman kami ng newspaper, tinitignan din naman namin sa Facebook, ang popularidad ng pangalawang Pangulo, di ba? But the process kasi allowed us to clarify our position, especially nung nilabas na yung mga ebidensya. Doon talaga, lumabas na rin yung suporta ng mga congressman. Kasi hindi pwedeng baguhin o hindi mo pwedeng i-distort yung katotohanan na pinapakita ng mga numero ng dokumento eh. You cannot change that. Eh. Eventually, that became more than compelling for 200 plus, way above the expected number of the members of Congress to agree to the impeachment, to find probable cause in the impeachment of the Vice President. I expect the same for the Senate. I cannot say at the moment. I'm sure at the moment, klarado yung, sabi mo nga, yung interplay ng political dynamics. Pero may tiwala ako that the process is so designed. No? The process is so designed na pag nailabas na yung ebidensya, nakita na ilatag ng prosecution ng kanilang kaso, in the end, magkakaroon ng pagkakataon ng mga senador na, kumbaga, timbangin kung saan dapat ang kanilang loyalty, sa politika ba o sa taong bayan. Gamitin ko lang yung May survey ng Okta. Kay Congressman pa rin po, bago kay Prof. Lumalabas po doon halos 7 sa bawat 10 Pilipino ay pabor doon sa impeachment. Ibig bang sabihin po nito, yung numero po ba na ito ay sapat para tutulan o igupo yung tangka para patayin yung proseso ng impeachment? Sa totoo lang ho, while the numbers are very encouraging, 7 out of 10 Filipinos in favor of the impeachment, and I think the number continues to be steady across the line, I would rather na ituon natin talaga sa ebidensya. It's not the popularity or the unpopularity of the opinion that should determine the outcome. It should be the evidence that should determine the outcome. Hindi lang naman ang Vice President ang nasasakdal dito eh. What is being placed on trial is our democracy. Diba? Yung katatagan ng ating mga institusyon, ang tiwala ng taong bayan sa ating mga institusyon, dapat kasama ho yun sa equation. Bagamat encouraging at to be honest, we feel validated to a certain extent, no? Pero ako personally naniniwala na mas mahalagang nakatuon tayo sa ebidensya. Let the evidence speak for itself. And let that be the basis for the outcome of the impeachment trial. Yung pong let the evidence speak, panawagan po para kanino yun? I mean, sa lahat yan. Sa lahat. Sa Senado, sa prosekusyon, sa mga taong nanonood. Alam ko kasi sa panahon natin yun, madala tayo ng mga pananaw natin sa politika, to our political loyalties, to our political interests. And we're not denying that, no? But if ever the nation would have to decide through our senators, I hope the measure is the evidence, not political loyalties. The measure should be how the process was carried out, no? Not to favor one interest over the other. Okay. So si Professor naman. Siguro dagdag lang sa sinabi ni Congressman, no, na when Octa organized that probe, ang basic question namin was not about so what was the probe's outcome? 69%, nearly 7 out of 10 Filipinos are in support of an impeachment trial. So it's important to understand that they're not supporting conviction. What they're supporting is a process. And that's significant because when you go down to the other probes, we asked those who were pro Duterte why they were supporting the process. Again, it's also for accountability. They want a process to clear her name. So one side of the country is saying, let's use the process to clear her name. The other side, when you go up north, Balance Luzon, NCR, and some parts of Visayas, the perspective changes. Pananagutan, no? Okay? And this is important because ang everyday Filipino matalino nuance siya, hindi siya pro anti lang. Nakikita nila yung proseso, tama sinabi ni Congressman, as a way to move forward, no? Importanteng maintindihan natin kababayan na ang ating constitution ginawa para sa kanila, no? And the provision of the constitution that talks about impeachment talks about accountability for the people.
not for political parties or political groups. So important yung sinabi ni Congressman Isidre on this. And sa Okta Research, yun nga, this study was in the first quarter. We're releasing one next week. Okay, so we're just clarifying the data. Tumaas ba yung number tumaas ba yung support for the impeachment? Bumaba ba? Okay, again, the question here is not about the outcome, convicted ba o hindi. Ang pinag-uusapan yung proseso. And 87% of our kababayans are aware of the impeachment process. Mataas ho yung awareness. Now, aware ba sila sa detalye ng kaso? Hindi po. Pero aware sila na may prosesong nagaganap. At yung proseso na to, inaasahan, and again, we have another question, i-release namin next week para sa media, ano ba inaasahan nila sa impeachment? And what seems to be clear is the everyday Filipino wants an impeachment na tapat, okay, pantay-pantay, patas, no, at maayos, regardless of the outcome. And I was misquoted in the press yesterday. Gusto ko lang i-emphasize yung sinabi ni Congressman kasi I share the same belief, no? Na right now, the process is just starting and I have confidence that the Senate, no, in the end, will do its part, its constitutional duty, will hear the case. Whatever the outcome is, my sense of the numbers is that Filipinos will accept it as long as it is exactly that. Fair, honest, no, and orderly. So yun ang gusto ho ng ating mga kababayan, no? Isang patas, maayos na paglilitis. No? And of course, gaya nga sabi ng ating Senate President, di ba? The truth shall set everyone free. So as long as it's evidence-based, feeling ko ang mga kababayan natin will accept the process. Whatever the outcome, ha? Whatever the outcome. Basta evidence-based yan at maayos yung trial, people will accept it. Pero of course, that's assuming, of course, na magagawin ng Senate, and I believe kaya naman gawin ng Senate, yung role nila in this particular process. Yun lang. Pero sabi nyo ang data ng first quarter, 87% awareness. Out of that 87, almost 70 in favor of impeachment trial. Pero syempre, trial ang sinasabi doon sa tanong ninyo. So may kanya-kanyang pananaw yung tao eh. Kung ano yung gusto niyang, maaaring sa 70% na yon, naniniwala na kaya sila gusto sa trial para makita ang inosente yung isa. Merong naniniwala na para makita ang guilty yung isa. Ang tanong ko po sa inyo, kasi may binanggit kayo na kung ba't sinuportahan ng tao eh, tapat, patas, Patas at maayos. Opo. So, siyempre, pananaw ng tao yun eh. Value niya yun eh. Tama. Hindi ho kaya pag nakita nilang nagigipit yung kanilang idolo eh, mawawala ang kanilang pagtingin, ang paggalang doon sa impeachment. May ganyan tao eh. Kahit sabi nga nila, wala, parang pag-ibig daw yan eh. Walang mandamos. Maaari, no? Sir, maaari, no? Pero again, ang proseso ko kasi ng paglilitis, hindi naman lahat ng ating mga kababayan pamilyar sa proseso na yan. Mawawala ang emosyon dyan, lalo na pagka dinaan mo sa proseso. Ito yung ebidensya. At maganda to kasi education to para sa atin lahat. Ako naman, di ako eksperto dito. Pero pagka nakikita mo yung legal process, kasi isang prosesong legal rin ng impeachment eh. May trial rules yan. At makikita natin evidence on both sides. Kasi makikita nila na ito palang hustisya sa ating bayan. Yung taong may kaso, may chance siyang i-defend sarili niya. Tapos may ebidensya rin siyempre against sa may prosecution defense. That is good for democracy kasi nakikita ng mga tao na ito yung judicialization ng ating legal process. Ng natin political process through the impeachment. Maganda yan kasi ma-orderly. Lalo pag orderly yan, maintindihan ng taong bayan, ito pala yung mga issues. Ito pala talaga katotohanan. And they'll be able to make a judgment. Pero right now, marami sa aming survey nagsasabi hindi nila alam yung detalye ng kaso. Napaka-konti pa lang nakakaintindi ng kaso. And the more that this process moves forward, the better informed they will be. And I'm sure, ang mga kababayan natin, and ang Okta, nandito pa since COVID times, nakikita namin na pag better informed ang mga kababayan natin, mas empowered sila. So, Prof, naniniwala kayo na may kakayahan na ang karaniwang kakayahan namin ng mga Pilipino na mag-weigh ng pros and cons. Kaya lang, pagka, imagine, sa bansa natin, pinagtatalo na ng meaning ng forthwith. Hindi ko kaya ganun din yung karaniwang mamamayan ng definition o pag-unawa sa isang bagay ay hindi nakasandal sa kaalaman. Kung hindi nakasandal sa kung ano yung kanyang, emosyon. Pwede, no? Pwede. Pero of course, yan ang role ng media eh. Kaya nga tayo nandito, yung academe, is to explain things to our everyday Filipinos. Okay, ano yung nangyari dong sa case ngayong araw na pag-usapan, di ba? The more our kababayan, and may kumpiyansa sa ating mga kababayan, no, na yes, may mga pananaw sila. And you won't believe it, kahit naman anong outcome ng impeachment ito for the side of, let's say, VP Duterte, malakas pa rin ang suporta sa kanya. This is survey data talking na. We will release this, of course, no? Kahit she will look guilty in that process, her support will not wane very much, no? There's still a very strong core of voters who are really pro-Duterte, whatever the outcome is. But a large number of our kababayans are undecided, eh. Po, may, So yun ang number of Filipinos who will be, in a sense,
educated, di ba? Empowered to make a decision. And here, the outcome may be convict or not convict. That's not the issue now. The issue is how our everyday Filipinos, kaya na sabi ni Congressman, will be swayed by the narratives. Kasi this will be not just a war of evidence. It will also be a war of narratives in the end. So, ang sabi nga namin sa Okta, yung impeachment is not just a constitutional process na kailangan maganap, conversion process din po siya, parang religious process. Kasi either mako-convince ka or hindi, no? And that's also why it has to move forward. At sana maging tapat, maging maayos sa Senado. Prof, kayo nagsasabi din ng popularity, ano? Obviously, kaya naman medyo may pangamba o takot yung iba na magsalita tungkol sa isyong ito. Nakasandal naman yung paniniwalang yun na popular yung isang tao. Ang tanong ko po sa inyo, bakit hindi maka-create ng o hindi makapag-mobilize ng maraming tao? Nung week na nagkakagulo sa Senado, nung namaril yung security guard ng Senado ng law enforcers, tumatawag sila ng tao para suportahan. Pero mukhang mukhang pag nag-concert yung Bini, mas marami pang pupunta.